Panginoong Diyos, ngayong umagang ito, sa pribileyo na naman, Panginoon, na kami makasamba at makapagpuri sa iyo. Salamat po dahil ito ang dahilan na ibinigay ninyo kung bakit binigyan mo kami ng buhay, kung bakit kami yung nilikha sa iyong wangis, sa iyong larawan, upang ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming parangalan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tanggapin po ninyo ang aming mga papuri, tanggapin ninyo ang aming mga pasasalamat, tanggapin ninyo ang aming mga pagsamba, Panginoon. Higit na tanggapin po ninyo ang bawat buhay, ang aming buong katauhan. Ito'y aming iniaalay sa iyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, bilang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang iyong salita, Panginoon Diyos. Sa anumang kaparaanan na ito'y mayahayag, Panginoon, hindi po ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan, Panginoon. May tatatak ito sa pusong mataba, may tatatak ito sa mga pusong mapagpakumbaba, at pusong handang sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Katulad ng sinabi mo, aming Diyos, aming Panginoong Jesucristo, nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa at nakikilala din ng mga tupa ang tinig ng pastol. Kaya sa pamamagitan ng mensaheng ito, Panginoong Diyos, panawagan mo, mensahe mo sa lahat ng iyong mga anak. Ito'y aming pakikinggan, ito'y aming pagbubulayan. Banal na Espiritu, kayo pong magbigay ng karunungan at maglagis sa bawat puso ngayong umagang ito, upang ang mensahe ninyo, ito'y lalago, ito'y susulong at magbubunga sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, kayong may taas, ako pong may baba, sa pangalan ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Dito po tayo sa 1:14, John 14, verse 27 na po. Sabi po ng John 14, verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So dito po sa Tagalog, sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panahon pong ito, at sa mga araw pang mga susunod, nakarambang mga araw pang mga susunod, na kung saan nabubuhay po tayo ngayon, makikita po natin maraming kaguluhan. Marami pong naglalaban-laban. Nandun po nakikita natin, dahil sa kaguluhan yan, nandun nakikita po natin yung mga awayan. Nandyan may mga salungatan, mayroong paninira. Hindi lamang po ito dulot ng crisis. Hindi lamang po ito dulot ng pandemya. Kundi dulot ng mga taong ang kanilang puso ay puro kaguluhan. At makikita po natin, lahat tayo ay nakapalibot sa kaguluhan yan. At napakahalaga po na ang lahat ng ito'y magkaroon ng kaayusan. At ang lahat ng tao'y magkaroon ng kapayapaan. Madalas kahit mananampalataya po tayo, sabihin po natin tayo'y mga anak ng Diyos,
gulo pa rin at kung minsan labanan pa rin ang nasa loob po natin, ang nasa puso po natin. Kaya ang nangyayari, laging may labanan din po. Lagi rin pong nakakaranas ng kaguluhan. Meron tayong nakikita, meron tayong naririnig, meron tayong nararanasan. At ang lahat pong ito'y nangyayari dahil po ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 24 verse 6. Dahil ito'y mismo sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 24 verse 6 na po, in the last days, there would be wars and rumors of wars. Magkakaroon daw po ng digmaan at balita ng mga digmaan. Nakikita po ba natin yan? Hindi lamang po yan ng ating nababalitaan. Dahil tayo po ay nasa mga huling panahon na po. Nandyan yung mga sinabi ng Panginoon. Nandyan makikita po natin, maririnig natin sa balita, nagkaroon ng lindol sa iba't ibang panig ng lugar. Yan po ay sinabi ng Panginoon at totoo po yung sinabi ng Panginoon, nangyayari na po because we are on the last days no po. Sa gitna po ng mga labanan no po, sa gitna po ng mga kaguluhan nating nasasaksiyan, hindi lamang sa mga nababalitaan natin, kundi maging sa ating mga pamilya, nararanasan po natin yan. Mga kaguluhan, mga labanan na po. At hindi po natin may tatanggihan, lalo na po sa panahon ng lockdown na to, meron tayong nakikita. Pamilya nag-aaway-away, may kaguluhan. Hindi lamang sa pamilya, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. No po? So, saan po tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan? Saan po natin tunay na matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Tandaan po natin, walang ari-arian o walang kayamanan na makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Walang mataas na posisyon, walang pinakamarunong na tao ang pwedeng makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Tama po ba? Kahit ano pa ang dami ng iyong mga lupain, kahit ano pa ang dami ng iyong kayamanan, kahit ano pa ang dami ng mga naimpok mo sa bangko, hindi pa rin po yan makakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Na siyang tunay na kailangan, hindi lamang ng iglesia, hindi lamang ng mga tao na nasa ating kapaligiran, hindi lamang sa buong bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. So basahin po natin ulit, sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po natin makikita ang tugon, na po, ang tugon, ang answer, kung saan matatagpuan ang tunay na kapayapaan. John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So sa sinabi po ito ng salita ng Diyos, ng ating mismong Panginoong Jesucristo, ating matatagpuan ang tunay na sagot na magdudulot ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga digmaan,
sa gitna ng mga awayan, sa gitna ng mga labanan na ating nasasaksiyan, na ating nararanasan. At dito rin po natin makikita ang katotohanan tungkol sa kapayapaan. Ang katotohanan, apat na katotohanan tungkol sa kapayapaan. Nais po ba nating malaman kung ano ang katotohanan tungkol sa kapayapaan? Maaring alam po natin ang salitang peace, alam natin ang salitang kapayapaan, pero ano ba ang katotohanan tungkol sa salitang kapayapaan? Nais po ba nating malaman, mga minamahal na magulang, kapatid, the truth about peace? Unang katotohanan, doon sa sinabi ng Panginoon tungkol sa kapayapaan, ang kapayapaan ay ipinagkakaloob. Ang kapayapaan ay ibinibigay. Peace is imparted. Sabi nga po ng ating Panginoon, peace I live with you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ano pong iniiwan ng Panginoon? Sa iyo, sa akin, sa ating lahat? Kapayapaan. Sa ibig sabihin, iniiwan niya ito sa atin. Ibig sabihin, ito'y kanyang ipinagkakaloob. Ito'y ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Marami pong tao sa panahon pong ito naniniwala na ang kapayapaan daw ay isang estado ng kaisipan. Estado ng pag-iisip na po, na pwedeng makuha o pwedeng makamit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ibig sabihin, kung nais mo ng kapayapaan, magsisikap ka. Merong pong naghahanap ng kapayapaan kapag sila'y maraming pera, akala nila magiging payapa na sila. Kapag makapangyarihan na siya, kapag marunong na siya, akala niya magiging payapa na siya. Kaya marami ang nagsisikap sa panahong ito na maging mayaman. Sinisikap na maging makapangyarihan. Sinisikap na maging marunong. Hindi po masama yan. Pero hindi po yan ang tunay na makakapagbigay. Kahit anong pagsisikap na gawin mo, hindi pa rin mapapasayo ang tunay na kapayapaan. At ang iba, ang sabi, ang kapayapaan daw ay isang pagsasanay ng kaisipan. Ibig sabihin, sisikapin ko naging mapayapa ang aking kaisipan. Sisikapin ko na magkaroon ng kapayapaan ng aking kaisipan. Subalit, tandaan po natin, hindi po ganyan ang paraan upang magkaroon ng kapayapaan. Ang sabi po ng Biblia, ang kapayapaan ay isang bagay na ibinibigay. Isang bagay na pinagkakaloob sa atin nang nagsabi, peace I live with you. Dahil sinabi po ito ng ating Panginoon, hindi lang sinabi kundi ito'y binibigay niya, ipinagkakaloob niya ang kapayapaang ito. Kailangan po nating tanggapin iyan mula sa Kanya. Mula sa pinagmumulan ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi galing sa atin, kundi kapayapaan na nagmumula
sa pinagmumulan nito. Sino pong pinagmumulan ng kapayapaan? The source of peace, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nagsabi sa iyo, ang nagsabi sa akin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. The source of peace, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Many people are rushing and very desperate to find peace. Masyado silang desperado. Masyado silang nagmamadali upang kanilang matagpuan ang kapayapaan. Tandaan po natin, ang kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon na dapat po nating tanggapin. Kapayapaan ay matatagpuan lamang sa matatagpuan ng tunay na kapayapaan na inahanap ng isang tao sa pamamagitan ng pagsuko at pagpapakumbaba. Pagsuko at pagpapakumbaba. Matatagpuan ito ng isang tao kapag dumating na sa dulo ng kanyang buhay na wala na siyang magagawa at ipagkatiwala ang kanyang sarili sa pinagmumulan ng kapayapaan. Naranasan po natin yan. Dumating sa buhay natin na wala na tayong kakayahan sa ating mga sarili. At dahil sa kawalan natin ng kakayahan na matagpuan ang kapayapang ito, anong ginawa po natin? Ipinagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Sinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. At dahil ang Panginoon ang siyang nagkakaloob nito, ang kapayapaan ay binibigay at pinagkakaloob. Tayo po ay dadalhin sa ikalawang katotohanan tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan, peace is a free gift from Jesus. Libreng regalo na mula sa Panginoong Jesucristo. My peace I give to you. My peace I give to you. Binibigay ng Panginoon. Meron po ba siya nito? Meron si Jesus nito. Meron ang Panginoong Jesucristo nito ng kapayapaan. And Jesus wants to share it with us. Nais niyang ibahagi ito sa bawat isa. Nais niyang ibigay ito sa bawat isa. At alam po natin, isa sa bunga ng banal na espiritu ay kapayapaan. Hindi lamang nais ng Panginoon na manirahan siya sa iyo, manirahan siya sa atin. Nais din ng Panginoon na siyang maging master ng ating buhay. Siyang maging pangunahin ng ating buhay. At kapag ating pinagkatiwala at iniwan sa Kanya, kanino? Ka ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kaguluhan natin, ang lahat ng mga struggle natin. Una, ano pong struggle natin? Struggle sa kasalanan. Struggle sa hirap. Struggle dahil sa mga pagsubok at mga problema. At kapag ating itong pinagkatiwala at sinuko sa Kanya,
sa Kanya na prinsipe ng kapayapaan, makakatagpo tayo ng kapahingahan. Katulad po ng sinasabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa Kanyang pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. We will find rest. Doon sa nagsabing, lumapit kayo sa akin. Dumating man ang kaguluhan, dumating man ang mga bagyo, malalakas na bagyo, hindi lamang literal na bagyo, kundi mga spiritual storm, makikita pa rin natin ang ating mga sarili nakapirmi sa Panginoon. Bakit nakapirmi pa rin tayo sa Panginoon? Dahil ipinagkatiwala po natin ang ating buhay sa Kanya. Ipinagkatiwala po natin ang ating mga struggle sa Kanya. Ipinagkatiwala po natin ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema sa Kanya, at ipinagkatiwala po natin ang ating mga buhay sa Kanya. The rock of our salvation, walang iba kundi si Jesus. Hindi lamang po siya ang prinsipe ng kapayapaan. The author and the finisher of our faith. Walang iba kundi si Jesus. So, ibig sabihin, ang katotohanan tungkol sa kapayapaan, ito'y ipinagkakaloob, ito'y binibigay mismo ng Panginoon. At ang ikalawa, ang kapayapaan ay libreng regalo ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. At ang ikatlo, tungkol sa kapayapaan, peace is not worldly in nature. It's not worldly in nature. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Hindi katulad ito ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Sabi po ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging sa lahat ng tao na po, na kung saan naguguluhan, balisang-balisa na po, ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon, hindi po ito kapayapaan na makamundo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo, hindi nagmumula sa kung sino paman, sa kung sino pamang makapangyarihan o kung sino pamang anumang bagay, kundi ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo ay nagmumula doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po bang nangyari sa krus? Alam po natin kung anong nangyari sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang mabuting balita na dapat ipahayag ng bawat isa sa atin. The good news, not the bad news. That Jesus died, He was buried, and rose again. Ito po ang mabuting balita na nangyayari doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay ang Panginoon, siya'y nilibing at muling nabuhay. At ang kapayapaan na binibigay ng Panginoong Yesus hindi nagmumula sa paliwanag ng tao. Ito'y nagmumula sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Kapayapaan na nagmumula sa dugo ni Kristo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang dala ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo?
kaligtasan, kapatawaran, kalinisan, at buhay na pag-asa. At ang tunay na kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, it comes through relationship with Christ Himself. Nagmumula mismo sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Jesucristo. Meron na po ba tayong relasyon sa Panginoon? Nananatili po ba ang relasyon yan sa ating Panginoong Jesucristo? Relationship with Christ Himself. Christ is the Prince of Peace, is our peace. Kapag ang buhay natin ay laging nakaugnay sa Panginoong Jesucristo na siyang prinsipe ng kapayapaan na po. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7, He will guard your heart. He will guard your mind. Habang tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Anong iniingatan ng Panginoon? Ang iyong puso, ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ang siyang mag-iingat sa ating mga puso. Ang siyang mag-iingat sa ating mga kaisipan. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso, sa inyong puso at pag-iisip. So napakahalaga po na mapasa atin ang kapayapaang ito. Ang kapayapaan ng siyang mag-iingat ng ating mga puso. Ang kapayapaan ito ang siyang mag-iingat ng ating mga kaisipan kahit nandyan pa yung gulo, kahit nandyan pa yung mga digmaan na ating nararanasan, kahit magulo pa yung nasa ating kapaligiran. Through our relationship with Jesus, the source of peace, ang siyang mag-iingat pa rin sa ating mga puso. Siyang mag-iingat pa rin sa ating mga kaisipan. So napaka-importante po ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon, pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ikaapat tungkol sa katotohanan ng kapayapaan, peace can be hindered. Maaring mahadlangan yan. Maaring mahadlangan ang kapayapaan. Sabi po, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag po nating hayaan na mahadlangan ang kapayapaan. Alam po ba ninyo na nauunawaan ng Diyos ang ating pakikipaglaban? Nauunawaan ng Diyos ang ating pakikibaka, lalo na tayo'y narito pa sa mundong ito. Alam ng Diyos na tayo nakikipaglaban sa mga lumalaban sa atin, na po, spiritual forces. Ano yung mga kumakalaban sa atin? Lalo na po sa panahong ito. Crisis na po. Mga problema, mga pagsubok, naging kung minsan o kadalasan, dahil nakapalibot pa rin tayo sa kasalanan,
tayo rin po ay nakikibaka, nakipaglaban sa kasalanan. Kung minsan nakikipaglaban po tayo sa mga biglang nangyayari sa ating buhay, sudden changes. Minsan nakikibaka tayo sa mga sickness and pain. Minsan biglang sasakit ang iyong likod. Minsan tataas ang iyong BP, magiging 240 over 140. Marami tayong pakikibaka sa mundong ito. Subalit, sa kabila ng mga struggle, sa kabila ng mga labanan, pakikibaka natin, pinapayuhan pa rin tayo ng Panginoon. Anong payo niya sa bawat isa sa atin? Huwag kang magulumihanan. Ni huwag kang matakot. Ito po ang sinasabi ng Panginoon, let not your heart be troubled or let it be afraid. Sabi po ng Panginoon. Tandaan po natin, dalawang bagay lang ang pwedeng humadlang sa kapayapaan. Ano po ang mga hadlang na to? Sa pamamagitan ng pusong naguguluhan, na troubled heart. Isang pusong bagabag, isang pusong balisa. Ito ang tunay na humahadlang sa kapayapaan. Ano ang bumabagabag sa iyo ngayon? Ano ang iyong kinababalisa ngayon? Hindi pwedeng walang bumabagabag sa iyo. Hindi pwedeng walang bumabalisa sa iyo. Subalit anumang bagay ang nagbibigay ng kabalisahan sa atin o bumabagabag sa atin, yan ay isang bagay na ahad lang o kukuha ng iyong kapayapaan. Amen. Kaya ang kapayapaan ay pwedeng mahadlangan. Kaya sabi ng Panginoon, dahil nasa atin na ang kapayapaan iyan, ang prinsipe ng kapayapaan, ang payo ng Panginoon, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mabalisa. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo to? Sa pamamagitan ng kabagabagan, ng kabalisahan, mawawala ang kapayapaan, mahahadlagan ang kapayapaan. So sa halip na mabagabag tayo, mabalisa tayo, ano pong gagawin natin? Focus ka sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kanino tayo magpo-focus? Huwag po doon sa bumabagabag sa atin. Huwag po doon sa nagbibigay ng kabalisahan sa atin. Kundi mag-focus po tayo doon sa nagbigay ng kapayapaan, nagkaloob ng kapayapaan sa bawat isa. Kapag nag-focus tayo kay Jesus na siyang prinsipe ng kapayapaan, nagkaloob ng kapayapaan sa bawat isa sa atin, kaysa mag-focus po tayo dun sa mga bumabalisa at bumabagabag sa atin, gagawin ng Panginoon, aalisin niya ang gulo sa puso natin, aalisin niya ang gulo sa buhay natin. Sabi nga po, instead na mag-focus tayo sa kabalisahan, instead na mag-focus tayo dun sa bumabagabag sa atin sa mga kaguluhan,
Meron din pong payo ang ating Panginoon dun sa unang Pedro chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay o kabalisan sa buhay, sapagkat siyang nagmamalasakit sa inyo. Kanino po natin ipagkatiwala? Kanino po natin ibibigay ang kabalisan natin? Ang mga kaguluhan natin? Cast all your cares to Jesus. Why? Because He cared for you. Siyang tunay na nagmamalasakit, hindi lang magmamalasakit, kundi siyang tunay na makakatulong sa bawat isa sa atin. Sabi nga po na John 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Crisis ba ang bumabagabag sa iyo? Pagsubok ba? Mga problema ba ang bumabagabag sa iyo? Ang Christ ito, ang siyang bumabagabag sa iyo. Sa panyaya ng Panginoon, bigay po natin sa Kanya, ipagkatiwala po natin sa Kanya. So ang kapayapaan ay pwedeng mahadlangan, pwedeng mawala sa atin kapag nagkaroon po tayo ng isang pusong punong-puno ng takot. At ang ikalawang hahadlang sa kapayapaan, troubled heart, yung una. Ang ikalawa, a fearful heart. Isang pusong matatakutin. Maraming tao ngayon, baging mga Kristiyano, lilindol lang ng konti, matatakot na. May mababalitan lang ng konti, matatakot na. Kaya lang po yan ang kapayapaan. Meron pong nagsabi, ang sabi niya, God doesn't always calm the storm, but He can calm the sailor. Hindi daw po laging pinatatahimik o pinakakalma ng Diyos ang mga bagyo. Subalit, kaya niyang pakalmahin at kaya niyang patahimikin ang sailor. Kapag may bagyo sa iyong buhay, sa ating buhay, sa isip mo napakalaki. Sino ang iyong paniniwalaan? Ang bagyo ba o si Jesus? At kung may kaaway ka, sino ang mas malaki? Ang iyong kaaway o ang ating Savior? Lahat tayo may pinagdadaan ng mga pagsubok, mga problema. Subalit, sino po ba ang mas malaki? Ang problema mo ba? Ang pagsubok mo ba? O si Jesus? Sino mas malaki? Palaging sinasabi, God is greater and greater than the totality of problems, than the totality of our trials. Bakit? Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang siyang tagapagbigay ng kapayapaan. Pinatunayan na po yan ng Diyos at palaging patutunayan ng Diyos yan. Hindi lamang kapayapaan, kundi ang kapangyarihan niya
upang magdala sa bawat isa sa atin ang kanyang kapayapaan. Sa mga dakilang kaguluhan na ating nararanasan sa buhay, sa dakilang takot na nararanasan natin sa ating mga puso, siya pa rin ang magpapakalma sa anumang dakilang tinatatakutan ng iyong puso. Nung nasa laot ang ating Panginoon, kasama ng kanyang, nung nasa laot ang kanyang mga alagad, sila po'y naglalakbay. Ano pong nangyari? Bigla pong dumating yung malakas na bagyo. At naranasan po ng kanyang mga alagad yung takot sa kanilang puso. Takot na takot po sila. Subalit lamang sila'y nasa kalangitan po ng bagyo. Nasa kalangitan po ng dagat. Nandun, malakas na hangin, malakas na alon. Meron po bang dumating upang tulungan ang mga alagad? Dumating po ang ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga alagad dun sa naglalakad sa ibabaw ng tubig, akala nila multo, pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ako ito, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ako ito, sabi ng Panginoon. Ako ang magpapatigil ng bagyo. Amen? Pinatigil po ba ng Diyos ang bagyo? Pinayapa po ba ni Jesus ang hangin, ang alon? Pumayapa ang alon, tumigil ang malakas na hangin. Kasalukuyan na ang mga alagad ay nasa kalangitan. Sa ating pong buhay, yung ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad, gagawin din ng Panginoon sa atin sa panahon ito. Hindi lang sa panahon ito, sa nakarang mga araw, nakalipas ng mga taon, at sa mga susunod pang mga araw, gagawin at gagawin ng Panginoon na tayo kanyang tutulungan. Tutulungan ka kapag nahihirapan ka sa pagsubok. Tutulungan ka niya kung ikaw ay lungkot na lungkot. Sa nakarang mga araw po, alam po natin at palagi ko pong pinapatotoo ito, bago po na itayo ang malaking sambahang ito, napakarami pong pagsubok, napakarami pong naging kabalsan, napakarami po ng mga naging kaguluhan ng ating kaisipan. Habang itinatayo po ang bahay-sambahan ito. So makikita po natin, meron po bang ginawa ang Panginoon? Meron pong ginawa ang Panginoon, di ba? Meron siyang ginawa. At narito po ngayon, ni-enjoy po natin yung ginawa ng Panginoon. At marami pa po, marami pa. Mag-expect po tayo. Meron pang malaking gagawin ng Panginoon. Amen. Nung minsan sa iyong buhay, naranasan mong hindi ka kumain. Maging ang iyong pamilya hindi nakakain. Tinulungan ka ba ng Panginoon?
Nang minsan ikaw ay nahirapan sa iyong sakit at karamdaman, anong ginawa ng Panginoon? Meron bang ginawa si Jesus? Meron siyang ginawa, di ba? Meron siyang ginawa. So, wala sa puso natin ang takot upang hindi mawala ang kapayapaan sa ating puso. Palagi nating i-connect ang ating sariling ating buhay sa pinagmumulan ng tunay na kapayapaan, sa tunay na tutulong sa bawat isa sa atin. At habang tayo ay nasa pandemya pa, tandaan po natin mga kapatid, may kapayapaan na hindi kayang unawain at hindi kayang maunawaan ng tao. Kapayapaan na siyang natalo at lulubig sa bawat paghihirap natin. Isang kapayapaan na magbibigay daan o magbibigay pahintulot sa atin upang tayo ay pumalakot, tayo ay sumulong, tayo ay magpatuloy sa ating lakbayin dito. Kahit may mga bagyo pa yan, malalakas na bagyo, mga problema sa buhay, hindi po tayo matatakot. And that peace allows us also, even through death, kapayapaan na kung saan natutulong sa atin upang karating din po natin kahit mismo ang kamatayan. Alam po natin, lahat tayo mamamatay, di ba? So, ibig sabihin po natin katakutan ng kamatayan. Bakit? Ang huling hininga natin dito sa mundo, isang daan niya para sa mas mabuting buhay. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Yan kayo po natin ang kapayapaan ito dahil sabi ng Panginoon, peace I will give you, sabi ng Panginoon. Hindi lang iniiwan, kundi ito'y ibinibigay ng Panginoon. The one who died and crucified. The one who sacrificed himself. The one who was beaten. Who was mocked sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. So, ibig sabihin, sa panahon pong ito, at sa darating pang mga panahon, manatili po sa atin yung ipinagkaloob na kapayapaan sa atin ng Panginoon. Manatili po nating pagtiwalaan yung free gift na kapayapaan ng Diyos sa bawat isa. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi katulad ng mundo. Kagaya nga po ng awit, my peace I give unto you, sabi ng Panginoon. Peace that the word can give. So, ibig sabihin, manatili po tayong payapa, manatili tayong nakasandal, manatili po tayong nakakonect sa pinagmumulan ng kapayapaan.
sa nagkakaloob ng kapayapaan, nagbibigay ng kapayapaan. Makikita mo, kahit magulong kapaligiran, payapa ka pa rin. Why? Dahil may tumutulong sa bawat isa. Patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Walang iba kundi si Jesus. So, ibig sabihin, katulad ng ating binasang talata, ano po, sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Ito po ang 4 na katotohanan tungkol sa kapayapaan. Ito'y pinagkakaloob, ito'y binibigay. Ito'y libreng regalo ng ating Panginoon. Hindi ito makasanlibutan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Amen. Purihin po ang Panginoon, manatili po tayo sa Panginoon at naniniwala po tayo, lahat ng yan ay lilipas. Lahat ng yan ay mayroong katapusan. Babalik at ibabalik ng Panginoon ang normal ng ating pagtitipon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kapayapaan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa pag-ibig ninyo, sa walang hanggang pag-ibig ninyo. Salamat po, O Diyos. Hayaan po ninyo ang puso namin, ang buhay namin ay laging nakaugnay sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming maririnig na labanan, ano man ang aming maririnig na mga digmaan, Panginoon, o maranasan man namin, Panginoon, ang iba't ibang senyales na yung sinabi, Panginoon. Doon sa Mateo chapter 24 verse 6, Panginoon. Dahil nasa amin ka, kayo na prinsipe ng kapayapaan. Hindi kami matatakot, hindi kami mababalisa. Dahil hawak-hawak namin, Panginoon, ang mga pangako ninyo. Pangako ninyo na lagi ninyong tinutupad upang mangyari sa bawat isa sa amin. We have your promise, Lord. Dahil hindi po kayo tao pang magsinungaling. Hindi kayo tao pang magbago ng isipan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan po ninyo lahat ng tao, Panginoon, tanggapin ang kapayapaan na pinagkakaloob mo, Panginoon. Maging sa pagpapahayag ng iyong salita sa iba't ibang kaparaanan, tanggapin ng mga tao, Panginoon, ang mga iniaalok mo, hindi lang kapayapaan, kundi kaligtasan na matatagpuan lang sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, bilang mga ligtas, Panginoon, makita sa amin ang kapayapaan, ang kapanatagan, Panginoon, upang mga tao na nasa aming kapaligiran ay matuturing po, Panginoon, na tanggapin ang katotohanan ng kapayapaang nasa sa amin. Walang iba kundi kayo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid sa umagang ito. Kayo po ang magbigay ng pagpapala sa kanila, Panginoon, higit pa sa kanilang mga inaasahan, higit pa sa kanilang mga iniisip. Kalakip ng iyong salita, ng iyong pangako, you are able to do exceedingly abundantly more than what we ask for, more than what we think for, Panginoon. Patuloy mo pong
ingatan ng kanilang buhay. Supernatural favor, Panginoon, supernatural protection, supernatural blessings, Panginoon, patuloy na sa kanila. Ang mapapasa kamay nila, Panginoon, maging mga kabataan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagpupurit, pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord.